Ano ang pagkakaiba ng isang pusong mapagpatawad at isang pusong naghinanakit? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sabado sa ikalawang linggo ng Kwarisma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbubulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang lahat niyang kayamanan sa mga bisyo. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinangalaga nito ng mga baboy sa bukid. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, ay ibig na niyang kainin kahit ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya noon ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga utusan ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga utusan. At tumindig nga siya at umuwi sa kanila. At malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama. At dala ng malaking pagkahabag ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagarang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabangguya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng utusan. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabangguya sapagkat ang kapatid mo'y nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni mensay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabangguya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang tingin, naunawaan natin ng pusong mapagpatawad ay tatanggap sa pagbabalik ng isang makasalanan, handang magpatawad, hindi nagtatanim ng galit, at hindi naghahanap ng pagkakataon na makapaghiganti. Ito ang katangian ng Diyos na nire-representa ng Ama sa talinghaga ng alibughang anak sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sa kabilang banda, ang pusong may hinanakit ay hindi magpapatawad sa makasalanan, magiging mapanghusga, gustong maghiganti,
at mang-aapi. Ito naman ang nire-representa ng panganay na anak sa talinghaga sa Ebanghelyo. Ngunit, hindi ba ganito rin ang kalakaran para sa karamihan sa atin? Parang magulang na ayaw tanggapin ang isang anak na nagkasala kahit ito'y humingi na ng tawad. Ayon po sa kasabihan, it takes a strong person to say sorry, but it takes an even stronger person to forgive. Nitong panahon ng Kwarisma, naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas para magpatawad sa ating kapwa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. O Diyos naming mapagpatawad at mapagkalinga, patnubayan mo kami, mga sundalo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, upang tularan ang iyong pusong puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang nagbabalik loob, handang magpatawad, huwag magtanim ng hinanakit at hindi maghanap ng paghihiganti. Ituro mo sa amin kung paano maging instrumento ng iyong pag-ibig at katarungan. Ilayo mo kami sa mapanumbayang puso na puno ng paghatol at paghihiganti, na hindi nakikisama sa nagkakasala, naghahanap ng paghihiganti at nagmamalupit. Tulungan mo kaming magbunga ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat kilos at salita. Sa panahon ng Kwarisma, bigyan mo kami ng lakas upang magpatawad sa aming kapwa at maging tagapagtaguyod ng tunay na katarungan at pagkakasundo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.